Agad na pinunasan ni Maximus ang kanyang luha at sumeryoso. Hindi dapat siya magpadala sa pinapakita nito sa kanila ngayon. Sa buong buhay niya, ngayon lang naging ganitong trato ng ama sa kanya, kaya nakakapagtaka yun. Baka isa na naman yun sa mga plano nito at may gagawin na kakaiba sa kanya. Hindi kami magtatagal dito, uulitin ko. Sumama ka sa amin dahil merong gustong makita ka. Seryoso niyang sabi habang ang mga kaibigan niya ay kumakain ng cookies dahil hindi nila akalain na masarap yun. Ngunit imbes na pansinin ang sinabi niya, ay hindi nito pinakinggan yun at nagsalita. Job well done, Maximus. Sabi ko na nga ba't kaya mong pabagsakin ng pamilyang yun? Napatigil sa pagkain ng dalawa at sabay-sabay silang napalingon kay Arturo nang sabihin niya yun. Kaya ako inilapit sa iyong pamilya, Eve, para tignan kung anong kaya mong gawin para sa pamilya mo. Hindi ko akalain na magiging katulad ka sa akin, Maximus. Hindi mo dapat inuulit ang pagkakamaling ginawa ko. What do you mean? Kunot noon na tanong ni Maximus na nagsisimula ng kumabog nang mabilis ang kanyang puso. Meron na siyang idea sa bagay na tinutukoy ng ama, pero umiling lang ito sa kanya at ngumiti. Sa susunod na maka-experience ka ng ganun, wag na wag ka maglilihim kay Stella. Si Stella ang partner mo, ang karugtong mo. Sa oras na mawala siya sa'yo, parang nawala ka na rin. Hindi ba umalis sila ng bansa ngayon? Anong pakiramdam? Parang nawala ka rin, hindi ba? Napakuyom siya ng kamao dahil sa sinasabi ng kanyang ama. Agad naman siyang inalo ng mga kaibigan dahil kilala nila si Maximus. Max, kumalma ka. Bulong ni Lance dito kung kaya napapikit si Maximus at kinalmang sarili. Anong alam niyo sa pagmamahal? Kung sarili mong anak pinahirapan mo't sinasaktan. May diin na sabi niya sa kalmadong paraan. Hindi agad nakasagot si Arturo sa sinabi ng anak at napangiti ng malungkot. Tatanggapin kong lahat ng galit mo sa akin, Maximus. Pero kahit na ganun, gusto pa rin kitang turuan kung paano alagaan at pahalagahan ang pamilya mo. Hindi na napigilan ni Maximus ang sarilit na patayo mula sa kanyang kinauupuan. Nagulat ang dalawa niyang kaibigan na kagad na bitawan ng kanilang pagkain at dali-daling pinigilan si Maximus na papasugod na sa ama. Pahalagahan? Sarili mo ngang pamilya hindi mo inalagaan at pinahalagahan? Hindi ko alam kung bakit gusto ko pang makita ni Mommy sa kabila ng pagsisinungaling mo sa amin ni Ate Arabella. Tila nagpanting ang tenga ni Arturo dahil sa kanyang narinig at gulat na napatingin sa anak. Mommy? Nakita mong mommy mo? Nasaan siya? Base sa reaksyon nito, tama ang mommy niya. Tinago ng daddy niyang totoo at hinahanap nitong mag-isang ina. Hindi man lang ito nagduda dahil pagkakaalam nila patay na to. Hindi ko siya ipapakita sa'yo. Agad na napatayo si Arturo dahil sa sinabi ng anak at hindi napigilan ng sariling kwelyuhan nito. Nasaan ang asawa ko? Ipakita mo sa akin si Aramina. Sobrang tagal ko na siyang hinahanap. Kita niyang pagtulo ng luha nito habang si Jomari at Lance ay todong awat sa mag-ama dahil tila sila panabong na manok na handa na magsabungan. Ha! Ngayon mo sasabihin mo yan pagkatapos mong sabihin sa amin na namatay siya sa panganganak? Isa kang malaking sinungaling. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko, Maximus. Sigaw pabalik ni Arturo sa kanya. Tito, Max, tama na. Pilit ni Jomari sa kanilang dalawa. Ngunit maya-may nagulat sila na bigla na lamang dumaing si Arturo at napahawak sa kanyang ulo. Ah! Muntik na itong matumba, mabuti na lang at naalalayan ito ni Lance. Tito, ayos lang po ba kayo? Alalang tanong ni Lance dito. Si Maximus naman ay tila natauhan nang makitang nangyayari sa ama. Anong nangyayari dito? Napalingon sila sa nagsalita at nakita nila si Edison kasamang isang lalaking nurse. Sir, gulat na sabi ng nurse na yun at dali-daling tumakbo papunta kay Arturo at inalalayan ito. Sir, anong nararamdaman niyo? Agad na tanong nito sa matanda. Natahimik sila dahil doon at inahantay kung anong susunod na sasabihin ni Arturo. Hindi naman sila makapaniwala dahil mayroong nurse doon, kaya takang-taka sila sa nangyayari. Napatingin sila sa ama tila tinatanong ito kung anong nangyayari, ngunit binigyan lang siya ng malungkot na ngiti ng ama na lalo niyang ikinataka. Nasaan ako? Maya-may biglang sabi ni Arturo at napaangat ng tingin sa kanila. Sino kayo? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Magnanakaw kayo, no? Mas lalo sila natigilan dahil sa sinabi ng ama ni Maximus. Kitang-kita nilang emosyon sa mata nito. Hindi sila kilala ng lalaki.
Sir, kumalma ho kayo. Anak niyo yan si Maximus at mga kaibigan niya. Sina Lance at Jo Marie. Sagot ng nurse kay Arturong ikinakunot ng noon ni Arturo. Anak? Tanong nito't napatingin sa lamesa kung saan nandun ang cookies at gatas niya. Bakit yung kinakain yan? Para kila Arabella at Maximus yan. Sino ba itong mga ito, nurse? Paalisin mo sila dito sa bahay ko. Sigaw na sabi nito sa kanila at doon na nanghihinang napabalik sa kinuupuan niya si Maximus. Dahil nagwawala na si Arturo ay inalalay na ito ng nurse pabalik sa kwarto nito at naiwan sa garden ng tatlo kasama si Edwin. 5 months ago na madiagnose si Arturo ng doktor at meron siyang Alzheimer's disease. Nung una, mild lang to. Early stages or that disease. Makakalimutan niya lang ang mga gamit o mga papeles na kababasa niya pa lang. Pero habang tumatagal, lumalala na. Aware si Arturo sa nangyayari sa kanya kaya nagpa siya siyang kausapin ka. Pero ayaw naman niyang lumapit sa'yo dahil lang may sakit siya. Doon namin nalaman ng tungkol sa pamilya mo. Kung kaya nag-decide siya na subukin kayong dalawa at turuan na rin ang tamang gagawin. Ako ang masigit na kilala sa daddy mo, Maximus. Maniwala ka sa akin. Lahat na ginawa niya ay para sa inyo ni Arabella. Sabi mo nakita mong mami mo. Alam mo bang matagal na namin siyang hinahanap pero hindi namin siya mahanap-hanap? Kahit ang ate Arabella mo ay hindi siya mahanap. What? Hindi makapaniwalang sabi ni Maximus sa huling sinabi nito. Maging sina Jo Marie at Lance ay nagulat sa sinabi nito. Hindi totoong patay na si Arabella. Pinalabas lang namin yon dahil inang gusto ng ate mo. Nagkaroon ng trauma ang ate mo na sumugod ang kalaban ng daddy mo sa bahay niyo. Kapapanganak pa lang sa'yo ni Aramina. Nakalimutan ni Arabella ang pangyayaring yon. Kaya gumawa ng ibang kwento ang daddy mo at siya ang naghanap kay Aramina. Nang bumalik ang alaala ng ate mo, galit na galit siya sa daddy mo niyo kasi nang dahil doon nagalit ka sa ama niyo. Ayaw ni Arabella na masira kayong pamilya. Kaya naisip niya ng mami niyo na lang ang makakapag-aayos sa inyo. Kaya umalis siya at hinanap to. Katulad ng daddy mo, naniniwala si Arabella na buhay pa si Aramina at hindi naman sila nagkamali. Sunod-sunod na tumululuha ni Maximus dahil sa kanyang naririnig. Biglang bumalik sa kanyang mga huling araw na kasama niya ang ate niya. Puno ng sugat ang katawan nito. Paano yung sugat niya sa katawan? Nagsasanay ang ate mo. Ginusto niya na pumasok bilang mafia para handa siya sa oras na hinanap niyang ina. Hindi namin alam ang bagay na yun nung una. Nung umalis siya, doon lang namin nalaman. Kaya umiiyak ang ate mo na nagkausap mo siya dahil ayaw ng daddy mo sa plano niya. Pero mukhang namanan niya ugali ng ama niyo, kaya umalis pa rin siya. Bumalik kay Maximus ang lahat ng alaala. Sakit at pagdurusa niya nang mawala ang ate niya. Ang paghahanap niya dito na maging dahilan para pumasok siya sa mafia world. Ibig sabihin, tama rin ang hinala niya. Tama nga na buhay ang ate niya. Buhay si ate Arabella. Buhay si ate Arabella. Umiiyak na sabi niya at napalingon sa mga kaibigan niya na umiiyak na rin dahil close na close nila si Arabella. Nag-akapa ng mga ito dahil sa sobrang saya ng balitang natanggap nila. May pag-asa pa ba na mawala ang sakit niya? Hindi pa sigurado, Max. Sa ngayon hinahintay lang din namin ang result ng test niya sa ospital. Yan ang huling usapan nila ni Edison bago siya tuluyang umalis sa kanilang bahay. Naiwan sila sa kanilang bahay habang si Jo Marie naman ay kasama na niya pabalik sa ospital. Hindi niya alam kung ano sasabihin sa ina. Sigurado siya na malulungkot ito sa ibabalita niya dito. Kahit pa na alam na nilang masayang balita na buhay ang kanyang ate Arabella, ngunit kaakibat naman nun ay ang pagkakaroon ng sakit ng kanyang ama. Kuya Max, masayang bati ni Cynthia na makita niyang bumukas ang pinto at niluwano ng kapatid. Kahit na bago yun kay Cynthia, ay masaya siya tila isang normal na bagay yun sa kanya. Ang tawagin itong kuya. Walang nakagisna na kapatid si Cynthia at lumaki siyang naging pasanin ng lahat ng responsibilidad. Kung kaya pinangarap niya rin na pakiramdam na magkaroon na nakatatandang kapatid. Ngayon ibinigay na sa kanya yun nang may kapal ay masaya siya. Ngumiti si Maximus kay Cynthia. Kahit papaano ngunit pansin na pansin ni Cynthia na malungkot ang ngiti na yun kaya napatahimik siya. Anak, kasama mo na bang daddy mo? Ngiting tanong sa kanya ng ina na ikinatahimik ni Maximus sandali. Napansin niya ni Aramina kung kaya napatingin siya kina Jo Marie nang maging ito'y hindi makatingin sa kanya at makapagsalita. Bakit ganyan ang mga mukha niyo? May nangyari ba? Walang choice si Maximus kung hindi sabihin sa ina ang totoo at kinagulat nito. Hindi nakapagsalita agad ang ina hanggang sa makita nila itong umiiyak. Nag-aalala sila dito ngunit kaagad nitong sinabi na gusto nitong makita ang asawa.
Nag-aalala silang lahat kay Aramina, lalo na si Cynthia. Ngayon niya lang nakita na ganoon ang ina, kung kaya nasasaktan siya na makitang ganoon ito kalungkot. Ayaw sana nilang pumayag sa gusto nitong pumunta sa kanilang bahay para makita ang asawa, ngunit mapilit to. Kaya si Cynthia na ang nag-decide na sundin ang ina at wala namang nagawa si Maximus, kung hindi ang sumang-ayon sa kapatid. Kung titignan ni parang isang tunay na magkapatid si Maximus at Cynthia dahil sa mabilisang pagiging close ng dalawa. Ngunit sa mga panahon na yon ay wala na silang oras para mapansin pa yon dahil mahalaga ang kanilang ina. Mabuti na lang at pumayag ang doktor nito basta dala pa rin nilang dextrose nito papunta sa kanilang bahay. Nang makarating sila sa kanilang bahay, natigilan si Aramina at napatingin sa paligid. Kung ang kanilang dinaraanan na kanina pa niya tinitignan sa bintana ay malaki ang pinagbago. Ang kanilang bahay ay wala. Kung ano ang ayos at disenyo nito bago siya nawala. 2 dekada na nakakalipas ay ganun na ganun pa rin ito. Hindi niya maiwasang maluwa dahil doon, alam niya na sinadya yun ng asawa para kung sakaling bumalik siya ay hindi siya manibago. Alam pa naman ito na ayaw niyang may nababago sa lugar na paborito niya at paborito niyang bahay nila dahil doon sila nakapagsimulang bumuo ng pamilya. "Mommy, are you okay?" Alalang tanong ni Maximus. Nakaalalay silang dalawa ni Cynthia sa magkabilang parte ng ina. Habang si Jomari naman ay nakasunod sa mga to. "Yes, nasaan ang daddy mo?" Sabi nito't pinahid ang kanyang mga luha. Natagalan sila sa pag-akyat ng hagdan dahil na rin kay Aramin at matapos ang ilang minuto ay nakarating din sila sa kwarto nito. Pagbukas nila ng pinto ay naabutan nilang 3 tao na nakamasid kay Arturo na siyang nakaupo lang sa sofa at nakatanaw sa malawak nilang hardin mula sa glass wall nito. Napalingon sa kanilang isang nurse at ang mag-ama na sina Lance at Edison. Si Edison naman hindi makapaniwala na makita si Aramina at agad na lumapit dito. "Aramina!" Niyakap niya ng mahigpit si Aramina. Matalik na magkaibigan sila ni Arturo, Aramina at Edison. Kung kaya nang mawala si Aramina ay nawalan sila ng liwanag sa kanilang pagkakaibigan. Si Aramina ang nagsisilbi nilang paalala na hindi puro trabaho lang ang kailangan gawin at kailangan din nilang mag-enjoy. Kaya nang mawala ito ay nakalimutan na nila yon at sinubsob ang kanilang sarili sa trabaho. Edison, iyak na sabi ni Aramin at niyakap pabalik ang kaibigan. Hinayaan naman nila Maximus ang ina sa pagkikitang muli ng mga to. Umiiyak ng dalawa habang magkayakap kung kaya hindi nila tumatignan dahil maging sila'y nadadamay sa iyak ng mga to. "Bumalik ka. Sabi ko na nga ba't makakabalik ka? Kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Ang tagal ka naming hinanap ni Arturo, alam mo ba yun?" Hiwalay na sabi ni Edwin kay Aramin ang kinatango nito ng marahan. "Alam kong hinahanap niyo ako ng matagal, Edison. Dahil kilala ko kayo. Maraming nangyari sa akin pero sa ngayon, gusto ko munang makita ang asawa ko." Naintindihan naman ni Edison ang gustong mangyari ng kaibigan, kung kaya ito pa mismo ang nag-alalay dito papunta kay Arturo. Tumayo sila sa may gilid nito at hindi man lang sila nililingon ni Arturo, basta nakatanaw lang ito sa malawak na tanawin. "Sigurado ako nabanggit na sa'yo ni Max ang lahat. It hurts me so much, seeing him like this. Ang tagal kanyang hinintay, Aramina. Sana makilala ka niya." Hindi na napigilan ni Aramin ang pagtulo ng luha niya sa narinig mula sa kaibigan. Agad naman niya yung pinunasan at pinigilan ng maaring susunod na tulo ng luha niya. Gusto niyang makilala siya ng asawa at hindi nito makitang umiiyak niyang muka. Ang tagal na nga nilang hindi nagkita tapos umiiyak na naman na siya. Sa harap niya dito. Naglakad siya papunta sa harapan nito at dahan-dahang lumuhod para makapantay ito. Tahimik silang lahat habang pinapanood ang susunod na mangyayari. Si Lance naman ay lumapit kina Maximus na akap ngayon si Cynthia na umiiyak habang takip ang bibig nito. Hinagod nitong likuran ng dalawa na alam niyang mas nasasaktan sa kanilang lahat na naruroon. Arturo, sinusubukan ni Aramina na huwag mautal, ngunit hindi niya magawa dahil pakiramdam niya sasabog siya at iiyak na lamang sa harap nito. Napunta sa kanyang tingin ng asawa. Matapos ang napakahabang panahon ay nakita niyang muli ang mukha nito. Ang mata nito, ang ilong nito, ang labi nito. Ang tagal niya yung hindi nakita, hindi naalala. "Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko?" Parang sinaksak ng paulit-ulit si Aramina nang marinig yun mula mismo sa bibig ng asawa. Parang ang asawang nagkaroon ng amnesia sa kanilang dalawa. Hindi siya dahil sa nangyayari ngayon. Ngunit hindi dapat siya magpaka-apekto doon.
Kailangang malaman nito kung ano ba siya sa buhay nito. Arturo, it's me, Aramina, your wife. Yun lang ang nasabi niya dahil hindi na niya mahanap pa ang mga bagay na dapat niyang sabihin dito. Sa katunayan ay pinractice na niya mga sasabihin niya dito. Ngunit dahil sa nalamang sakit nito, ay hindi niya na yun maalala lahat at yun lang ang nasabi. Sino nga bang magiging matino ang pag-iisip kung malalaman mo na ganun na nangyari sa taong pinakamamahal? Isama pa ng tagal niyang nawala, hindi ba? Wife? Aramina? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Sa sumandaling iyon ay mas lalo naging kamukha ni Maximus ang asawa, kaya kahit papaano napangiti siya. Ngunit kasabay noon ay ang pagtulo ng luha niya. Naalala niyang panahon na nalaman nilang lalaki ang kanilang anak. Tuwang-tuwa ito dahil magkakaroon ito ng minihim. Tama nga si Arturo, talagang minihim nga dahil kuhang-kuha ni Maximus ang lahat ng kilos at gawin ng asawa. Aramina? Napaangat na tingin si Aramina nang muli yung sabihin ng asawa at nagulat siya nang maging ito'y umiiyak na. Aramina, ikaw ba yan? Hindi na napigilan ni Aramina ang pagyakap sa asawa nang sabihin yun ni Arturo. Nakilala siya ng asawa, naalala siya nito. Ako nga Arturo, naalala mo na ba ako? Iyak na sabi nito na humantong na sa haguluhol dahil buong akala niya hindi siya nito maaalala. Of course, sino hindi makakaalala sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Mas lalong napaiyak si Aramina doon dahil lagi yung sinasabi sa kanya ng asawa. Ang mga nanonood sa kanila hindi na rin napigilan ang luha maging si Maximus. Hindi niya akalain na masasaksihan pa niyang ganun tagpo, lalo na sa mga nangyari sa nakalipas na taon. Isang tao na lang ang kulang sa kanila, ang kanyang ate Arabella. Ate Arabella, where are you? Please come back. Mahinang sabi niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanilang mga magulang. They already left the Philippines. What? Tayong sabi na kausap ni Rowan nang ibalita niya ditong bagay na yon. What did Max do? Hindi niya inabutan sila Stella. Umalis ng eroplano at hindi nalaman ni Stella ang totoo. Stupid. Inis na sabi ng babae at agad umalis mula sa kanyang kilalalagyan. Saan ka pupunta? Tigil na sabi ni Rowan dito. Canada. Sigurado ako na doon pupunta sa Stella. Kailangan ko siyang kausapin. Napakunot ang noon ni Rowan dahil sa sinabi nito at hinarap ito ng maayos. For what? Siguradong pupuntahan ni Max ang mag-ina niya. Hayaan mo siyang umayos ng gusto't na ginawa niya. Sino nagsabi na gusto't ng kapatid kong aayusin ko? Alam mo bukod doon ay may isa pa akong mission. Seryosong sabi ni Arabella ang ikinabitaw ni Rowan sa kanyang braso. Bakit nga ba niya nakalimutan ng bagay na yon? Yes, alam ni Rowan na buhay ang babaeng pinakamamahal. Nung araw na makita niya ito nakamasid sa kanya ay hindi siya nagdalawang isip na halugin ito at alamin kung sino. Ngunit hindi niya inaasahan na si Arabella to. Para siyang nakakita ng multo dahil ang alam nila ay matagal nang patay ang babae. Pero nang ipaliwanag nito sa kanyang buong nangyari, ay doon niya naintindihan ng lahat. At dahil ilang taon bago sila tuluyang nagkita, ay umiyak siya sa harapan nito dahil ang buong akala ni Rowan hindi na niya ito makikita pa. Napabuntong hininga si Arabella nang makitang reaksyon ng lalaki. Rowan, babalik din ako. Sa oras na maayos ng lahat ay magkakasama na tayo. Sabi niya dito tinawakan muli ang kamay nito. Hanggang kailan ako maghihintay, Arabella? Ang laki ng pinagbago mo. Pakaramdam ko sa ating dalawa, ikaw ang lalaking hindi ako. Natawa si Arabella dahil sa sinabi ni Rowan. Katulad ng lalaki, ganun din ang nararamdaman ni Arabella sa kanya. Walang nagbago kahit ilang taon nang lumipas. Kaya nga nang umuwi siya ng Pilipinas ay si Rowan kagad ang una niyang hinanap at pinuntahan ng palihim. Pinahid niya ang luhang tumutulo sa pisngi nito. Sa kanilang dalawa ay si Rowan talagang iyakin kahit nung nag-aaral pa lang sila. Trust me on this, my love. Pangako, kapag okay na lahat, palagi ako nasa tabi mo. Pagkasabi ni Arabella noon ay hinalikan niya ang labi ni Rowan at ngumiti dito. Wala namang magagawa sa Rowan kung hindi hayaan ang babaeng mahal at maghintay na lang muli dito. I love you. Sabi ni Arabella at bago pa tuluyang makasagot si Rowan ay binitawan na nitong kamay niya at umalis doon. I love you too. Buntong hiningang sabi ni Rowan habang nakatanaw sa papalayong si Arabella. Ang totoo ay ayaw marinig ni Arabella na sumagot sa kanyang lalaki dahil baka hindi siya makaalis kapag narinig niya ang sagot nito sa kanya. Kung nangungulila na si Rowan sa kanya, mas nangungulila siya.
Ilang taon ang ginugol niya para hanapin ang ina at isa pang taong hinahanap niya. Ngayon na nakita na niya ang isa sa kanyang hinahanap ay kahit papaano nabawasan ng kanyang trabaho. Mas malaking chance na makasama na niya si Maximus at ang ama. Ngayong buhay si Arabella, mabuo na kayang pamilya nilang matagal na nagkawalay? Magawa kayang mahanap ni Maximus ang kanyang mag-ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.